الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه المبين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل الرسل والأنبياء ليكونوا على الناس حجة وليس لكم حجة عند الله بعد الرسل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق وبين للناس الحق وبين للناس الحق عن ألوهية ربنا تبارك وتعالى وعن حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نحن الآن في 19 من شهر شوال سنة 1446 من الهجرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إنه هو الولي ذلك والقادر عليه. La shak, walang duda na sa araw na ito mga kapatid sa pananampalataya ay dito nagkakaroon ng maguli halos sa buong mundo sa mga kinakatawan na nagsasabing sila ay mga Nasara, sila ay mga tagasunod ni Isa alayhi salam, na tila nagluluksa sila sa mundo dahil di umano sa pagkamatay ni Isa alayhi salam sa araw na ito. Subalit tayo na mga kamusliman, Ahlus Sunnah wal Jamaa, naninindigan tayo sa ating akida tungkol kay Isa alayhi salam na kailanman si Isa alayhi salam ay hindi napatay ng mga Yahudi. Ang tanging din na nagsasabi na si Isa alayhi salam ay hindi naapi ng mga Yahud o napatay ng mga Yahud ay ang Islam. Yan lang ang relihiyon na nagsasabi niyan. Ang mga Yahud nagsasabi na patay nila siya. At proud sila doon. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Sasabi nila kami ay napatay namin si Jesus na anak ni Maria, si Isa ibn Maryam. Subhanallah. Subalit, ang mga Nasrani naman, doon sila nagkaroon ng pagkakaiba ng pananaw. Ang sabi ng ating mga ulama, binanggit ni Imam Ash-Shawkani sa kanyang tafsir, nahati sila sa 3 grupo, ang mga Ya'qubiyya, Nusturiya, at ang iba pa na ang mga kamusliman sa kanila. Ang mga Ya'qubiyya naniniwala na namatay talaga si Isa doon sa krus na yon. Ang mga Nusturiya naman ay naniniwala na kamukha niya lang ang nilagay doon. Subalit, pero sila'y naniniwala parehas na Diyos, si Isa alayhi salam. Samantalang mga kamusliman naniniwala na hindi siyang namatay doon at hindi siya Diyos, si Isa alayhi salam. Itong
kaso na ito, issue na ito mga kapatid, issue ng akida ito, hindi ito basta-basta. Kaya tayo na mga kamusliman, ingatan natin ang mga anak natin. Ingatan natin ang mga pamangkin natin, ang mga apo natin, ang mga relative natin, na hindi sila madala sa kanilang akida. Bakit ganon ka-importante na hindi sila madala sa akida nila? Sapagkat amana sa atin ang mga anak natin, amana sa atin ang mga kapatid natin, amana sa atin ang mga asawa natin. Imagine mo, kahit gaano katalino ang tao, kapag ligaw ang puso niya, luluhod pa rin siya sa bato at kahoy. Kapag walang taufik ang Allah Ta'ala sa kanya. Imagine mo't naniniwala pa rin sila na Diyos magkakatawang tao, pupunta sa mundo para magpapatay sa tao na nilikha niya. Kakainin ba ng sentido komon? Pero wag ka, mga expert sa philosophy at expert sa batas ng dunya, ang mga nagsasabi niya at nagpapatronize. Pero bakit hindi binigyan ni Allah ng hidayah, ng taufik, na hindi kagaya ng Muslim na ordinaryo, kahit street sweeper lang na Muslim, o ordinaryong nagtitinda lang dyan ng sari-sari, alam niya sa akida niya na hindi totoo ang sinasabi nila. Subhanallah! Bakit ganoon? Dahil tunay na sinabi ni Allah, Inna Allah yahdi man yasha. Tunay na si Allah Ta'ala, pinipili niya kung sino ang bigyan niya ng hidayah. Sino ang taupikan niya, pinipili niya. Sa bilyon-bilyong tao, dito sa mundong ito, amongst billions of people in this world, you were chosen by Allah to be upon tawhid. Ikaw ay pinili ni Allah na nandyan sa tawhid. Whereas, yung iba, be it as it may, they have these superpowers or everything. Nasa kanila na. Pero, yung tama na pagkilala sa tagapaglikha, wala. The correct concept of knowing the true Creator has not been graced to them by God Almighty. Why? Dahil pinipili, because Allah subhanahu wa ta'ala chooses whom He guides. Pinipili niya lang kung sino ang kanyang gagabayan. So for us Muslims, tayo ng mga Muslim, naniniwala tayo, just like the prophets before us, number one, that Allah cannot be His creation. Di makadjari mahinang. In Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siya makhluk. Di ka pa kaya mababuloy sukadnan. So Allah subhanahu wa ta'ala ataw. Hindi pwede na magiging tao siya. Abadan. Dahil si Allah ta'ala yun, laysa kamithlihi shay. Wala siyang katulad na kahit anuman. Wa huwas sami'ul basir. At siya ang ganap na nakakarkita at ganap na nakakarinig. Hindi siya pwedeng ikumpara sa tao. Subhanallah. Ang tao mapagod, matulog, kumakain, lahat tayo. Si Isa alayhi salam, likewise, kumakain, natulog, napagod. Gumagawa siya ng milagro, nakakakitang bulag, illa biiznillah. Lahat ng yon ay hindi nagaganap kundi sa idn ni Allah Ta'ala. Hindi sa atin, hindi sa kanyang sarili. Not of his own accord, but according to Allah's permission. He makes miracles, but according to Allah's permission. If it is not permitted by Allah, then He cannot perform miracles. So how is it that they were blinded, or most of the Nasara were blinded from or deviated away from the truth? Paano silang naialis o nawala sa katotohanan na yan? Napakaklaro nun. Sabi ni Allah, wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min. Nung naipako na sa krus yung naipako, they were in dispute amongst themselves. Who was that? Or was it Isa? Or was it this or that? If it was Isa alayhi salam, would Allah subhanahu wa ta'ala forsake His prophet, leave him to those criminals, leave him to the mushrikun,
to the disbelievers and have him killed? Hayaan ba siya? Kung si Allah ang nagpadala sa kanya, hayaan ba siya doon? Doon nagkaroon sila ng pagkakaiba-iba ng pananaw. And yung iisang grupo na lang natira, na natili, they remained upon the teachings of Nabi Isa alayhi salam, and they were the Muslimun during that time. They were the Muslimun during that time. So nagpatuloy yung mga Muslim na yun, pero kukunti lang sila until nag-meet si Waraqah ibn Nawfal at si Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. If you remember in the Sirah, Waraqah ibn Nawfal was the uncle of Khadija, the first wife of Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. And he met Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He got to meet Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam before the confirmation of his prophethood. Bago pa na ikumpirma ang pagkapropeta niya, nagkita sila ni Waraqah, ang Nabi Muhammad at si Waraqah. Si Waraqah ibn Nawfal, kabilang sa mga Christians, Nasrani sa time na yon, na hinihintay nilang pagdating na Nabi Muhammad, na pinangako sa kanila ni Isa alayhis salam. Nung tinanong ni Waraqah para to test Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam's prophethood, he asked him. Sabi niya, saan galing ang tao? Paano ang pagkalikha? Kayfa kana al-khalq? Sumagot ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam according to what Jibril told him. Subhanallah. And remember, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an unlettered prophet. Hindi siya marunong bumasa, sumulat. He never met a scientist from Greece. He never met a scientist, a philosopher from Philistine. He never met people like that. He was in Makkah. He was a Meccan. Ang ginagawa niya, nagbi-business at nag-aalaga ng kambing. So, paano niya malalaman yung sagot? But then, if it had not been a divine intervention from Allah subhanahu wa ta'ala, he could not have answered it. Subhanallah. So, sinagot niya. Sabi niya, min nutfa. Ang tao, sabi niya, min nutfa. Nilikha mula sa similya ng lalaki, similya ng babae. Pagkatapos ay nag-mix yun, nagkaroon ng tao. Sabi ni Waraqah, wallahi, sumpa kay Allah, sabi niya, kung mabubuhay pa ako at nagsimula ka na sa mission ng pagkapropeta mo, sasama ako sa iyo. So, the scholars had this dispute also amongst themselves. If Waraqah ibn Nawfal was a believer, was he a believer? Was he one of the early Sahabas to be considered or not? And the rajih, or qawl rajih to that is that he was amongst the Sahaba the moment he declared belief on the Prophet, in the Prophet Muhammad's prophethood. So simula nung diniklara niya ang paniniwala sa pagkapropeta ni Propeta Muhammad, from day one, he became a Sahabi. Naging companion siya ng propeta, pero namatay siya kaagad kasi hindi niya nasamahan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang shart ng pagiging Sahaba, kapag nakita mo at naabutan mo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, naabutan mo, and you lived upon his teachings, and you believed in it firmly, so kabi-kabilang ka sa mga Sahaba. So namatay si Waraqah ibn Nawfal, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan, radiyallahu ta'ala anhu, wa an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So, maaaring magtanong ang isang tao, I even met some Nasrani who've been researching about this thing of who Isa alayhi salam was in the Quran. Nung sinabi ni Allah, walakin shubbiha lahum, it was made appeared to them. Parang naging pangitain nila na kamukha niya. Shubbiha, parang naging kamukha niya. Piaanggil kanila sin Allah Ta'ala. At niya piaanggil siya, piasalupas siya biasa sa panto ni Isa. Riwayat Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hawak to sin amuin kahinapusan ba sa pamahon-pahon nila, iban sa mga sahabat niya, imasubiin Isa. Nagtanong si Isa alayhis salam. Sabi niya, man minkum yakunu badilan li. Sino sa inyo, sabi niya, ang magiging kapalit ko? Instead of me, siya ang masasakripisyo. Ana wa iyahu rafiqani fil jannah. Ako at siya ay magiging ganito sa paraiso. So, mayroong binata na tinaas ang kamay niya. Sabi niya, Ana, ya maulay, Ana. Sabi niya, Master, ako. So, hindi pinansin ni Isa kasi masyadong bata. He was too young. And then Isa once again asked them,
until the third time, his disciples. And then he kept on insisting and raising his hands. And Prophet Isa said, ikaw na nga, ikaw ang makukuha. Then you're the one who would replace me. So, ang nangyari, Rufi'a Isa alayhi salam min razunati, mula sa kisame niya, tinaas siya ng mga malaika, papunta sa pangalawang langit. And it was made appeared to them na ang kamukha ni Isa, ang mukha niya napunta sa disciple na yon, at yun ang hinuli, at yun ang pinatay. Meron namang ibang riwayat, na yun daw si Iskariyuti, yung nagtraidor kay Isa alayhi salam. Pero mahina na riwaya, ang malakas yung kay Ibn Abbas at nababanggit sa Bidaya wa Nihaya, Al-Bidaya wa Nihaya ni Ibn Kathir. Shahid min al-kalam, mga kapatid, nang tinanong ito sa akin ng isa sa mga Nasrani, scholar nila, sabi nila, ibig sabihin dyan sa Quran, diniceive ng Diyos ang mga Hudyo kasi syubbiha lahum. Sabi ko, si Allah mismo nagsabi, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they plotted, and Allah subhanahu wa ta'ala plotted against them, and He is the best of all those who plot. Does it mean, ibig bang sabihin nun, masama si Allah subhanahu wa ta'ala? No. Pero ang ibig sabihin nun na attribute o ginawa ni Allah, binalik sa kanila kung ano yung pandinig lang, that deception that they made, yung kanilang deception na ginawa, ay binalik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila hanggang dahil sa kanilang disobedience at kagustuhan nilang patayin ang propeta na iyon. Yan ang ginawa na kastigo ni Allah ta'ala sa mga Yahud dahil yun na ang Masih na pinadala sa kanila. Kaso hindi nila pinaniwalaan, kaya binigyan sila ng test ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang karamihan sa kanila nagkufur, ang karamihan at ang ilan sa kanila, ilan lang ang naniwala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sa paniniwala natin at akida natin ng mga kamusliman, ito ang mahihinuha natin sa maiksi na khutbah na ito. Number 1, ang galit ng mga Hudyo kay Nabi Isa alayhis salam at ang kanilang kasakiman at ang kanilang galit sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang nagdala sa malaking punishment sa kanila. Hanggang ngayon, hindi nila mabalik-balik ang templo ni Sulaiman alayhis salam. Doon sila nagdadasal sa malaking nasira na remnants ng templo. Hindi sila makapasok, makapenetrate sa Baitul Maqdis. Di ba kayo nagtataka? With all their might, pinapatay nila ang mga kapatid natin sa Palestine. But why can't they enter that holy mosque and turn it to a Jewish synagogue? Bakit hindi nila kayang gawin? Because hanggang ngayon, yatihuna fil ard. Gaya ng punishment ni Allah sa kanila, hindi pa rin nila matagpuan ang pinangakong lupa sa kanila. Hindi. Samantala, nandun na sila. And they're claiming it. Pinapatay nila ang milyon-milyong mga Filistini mula sa simula nung dumating sila dyan. Pero hindi nila masamsam sa kanilang sarili. May plano si Allah subhanahu wa ta'ala dyan na hindi nila kayang pigilan. Ikalawa, ang mga Yahud, yaktuluna mukhalifahum. Ang mga Hudyo, pinapatay nila ang kanilang mga kalaban. Walau kana alal haq, kahit nasa katotohanan pa, wa annal iqrara shahada. At yung pagpayag sa kanila ay walang ibang patutunguhan kundi kung yung against sa kanila ay walang ibang patutunguhan kundi ang kamatayan. Pangatlo, nafyu qatli Isa alayhis salam qat'an. Hindi tayo naniniwala na si Isa alayhis salam ay napatay nila. Bagkus kakampi natin si Isa alayhis salam. Babalik si Isa alayhis salam. Bilang propeta, no? Bilang Diyos, lalo na hindi.
babalik siya bilang hakam, bilang tagapag-implement ng Sharia ni Allah Ta'ala na binaba kay Muhammad alayhi salatu wassalam. At pagbaba niya, ang una niyang gagawin ay kanyang papatayin ang Masihud Dajjal, ang Antikristo, na nagpretend na siya. Pagkatapos ay gigibain niya ang krus na sinamba ng mga tao dahil akala nila dun siya pinako. Pangatlo, ipapatayin niya ang khinzir, ang baboy, at ang anupang mga intoxicants, ang inumin, lahat, pati ang sigarilyo, ang drugs, lahat ng yan ma-wipe out kasama noon. Pagkatapos ang Ya'juj wa Ma'juj. Ang kaum ng Ya'juj wa Ma'juj, walang makakatalo sa kanila kahit ang sundalo ni Isa alayhis salam. Pagdating ni Isa, doon siya magsasala sa Damascus, sa Dimashq. Salatul Fajr. Sa mga nakapunta sa Syria, alam ninyo yung kay Amr ibn al-As na yung malapit to na masjid, doon si Isa alayhis salam sa Fajr na yan magsasala ng Salatul Fajr. Nandoon si Mahdi al-Muntadhar, si Muhammad ibn Abdullah, andun sa unahan niya. Pero aatras ito pag naramdaman niya na si Isa nandoon, short lang yung babasahin ni Isa na ayat, at hahanapin, habulin niya si Dajjal. Pag napatay niya, napuksan niya si Dajjal, lahat ng Ya'juj wa Ma'juj sa lahat ng lugar sa buong mundo, sasakupin nilang buong mundo, at magsisipaghabulan sila, magpapatayan kasamang mga kalaban ng mga sundalo ni Isa alayhis salam at ng Mahdi. All forces combined nila, hindi pa rin nila matalo. Magdudua si Isa alayhis salam kay Allah Ta'ala, Ya Rab, Panginoon ko, ang mga ito ay kad fashaw fil ardi fasada. Afshaw fil ardi fasada. Kanila nang inispread ang kasiraan sa lupa. So, ang gagawin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayon sa mga hadith na sahih, ay magpapalabas ng mga uod sa kanilang mga likod, at mamamatay ang Ya'juj wa Ma'juj, ang grupo na yan, ang mga tao na yan, mapupuno ang buong lupa sa mundo ng masangsang na amoy ng kanilang mga bangkay. Magdudua uli si Isa alayhis salam sa time na yon, at ihingin niya kay Allah na, Ya Allah, linisin mo ang lupaing ito sa masangsang na amoy ng mga Ya'juj wa Ma'juj. At magpapaulan si Allah Subhanahu wa Ta'ala, at malilinis ang lupain mula sa mga bangkay, patay na bangkay nila. Pagkatapos niya na-implement ni Nabi Isa alayhis salam sa time na ng Sharia ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ang Yahudi at ang Nasara magmumuslim silang lahat. Pag Muslim nilang lahat di-implement ang Sharia, mag-aasawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at saka siya mamamatay ng natural death. Pag namatay siya, itatabi siya sa libingan ni Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam sa Madina. At pagkamatay niya, magmumurtad ang halos lahat ng mga taong yon na nagmuslim. At magsisipagsabi, mukhang hindi si Isa yon yung nakita natin, yung nag-lead sa atin. At ang mangyayari, magmumurtad sila, at saka na ang araw ay bababa na siya dito mismo sa silangan ng araw, at saka siya sisikat dito sa lugar ng kibla. Kapag nangyari na yon, makakaisip sila na magtauba tayo, pero too late na magbalik loob sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, nawa ay maging mahigpit tayo sa pagkapit natin sa katotohanan, at ilayo nawa tayo ni Allah Ta'ala, nawa ay hindi na natin abutan ang pagdating ng Dajjal, dahil hindi natin kakayanin kung ano ang panglilinlang na kanyang daladala sa atin ng mga kamusliman. Ngayon pa nga lang, kaya niya nang linlangin sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda ng mga tao. Papalitan na ang agama nila dahil lang sa ayuda, na makikita doon at gagawin na nilang Diyos yung kahoy at bato. Paano pa kaya, mga kapatid, kung si Masihud Dajjal na mismo ang magpapakita at sasabihin niyang ako ay Diyos? Wal-iyadu billah. Tayo na napakalayo natin sa Quran, napakalayo natin sa pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng hadith, mismo sala natin alas 9 pa ng umaga, wal-iyadu billah, hindi ka kaya madala sa hangin
ng kalinlangan na dala ni Dajjal. Wal-iyadu billah, mga kapatid sa pananampalataya. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika faqala man azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عن أصحابه أجمعين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين وأمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله